ikay dito sa GMA, naalala ko to, late 90s, early 2000s, you were doing a lot of comedy shows. Yes. Obed na Bakod, Nuts Entertainment, It Bebote started nga, sa Ober, tapos Ober, Nuts. right, oo. Madalas mong kasama ang Bebote kaibigang Jano. Jano Gibbs, right. Pag-usapan nga natin yan, Jo, yung comedy nyo ni, nung panahon na yun, no? Yes. Ano yun? There was a certain rhythm. There was a certain... Paano kayo mag... Oo, Correct. paano nga? I-describe mo nga yun? Kayo nila dyan, no? Ano yan eh, Kuya Boy eh, ang hirap humanap ng partner na makakasundo mo, lalo na sa comedy. Di ba parang Dolphy Panchito? Di ba? Hindi naman Dolphy Chiquito eh. Dolphy Panchito. Tama. Oo. Yung maganda yung rapport nyo. Okay. Kami ni Jano, nakita namin yung rapport na yon. We discovered it. Tapos, yun na, hindi na namin tinigilan. Pag meron kaming project, ayaw namin na magkakahiwalay. So, nakarami kami ni Mr. Jano Gibbs. Naalala ko lang kay Kristo ni Jano, kaya naitanong ko rin yung background mo. Kasi halimbawa, ang training mo sa Abangan, iba ang takbuhan din dun sa palabas na yun, di ba? You were working with the greats, Tessa Tomas, Correct. Noel Trinidad, at lahat sila, di ba? But sila yung parents mo kasi doon. Ang laking bagay, Kuya Boy, na makasama yung mga legends. Oo. Kasi yan ang ano ngayon eh, yan ang kinalulungkot ko. Lalo na nung last month, para nagsunod-sunod yung mga lalo na kaibigan mo, kunwari Ricky Davao. Nakita mo na yan, magkasama kayo nun eh. Ako kasi, Kuya Boy, 41 years sa showbiz. So, halos lahat yan. Tita Glo, nanay ko yan sa palibasa. So, Tama. medyo tinatamaan ako pag may nawawala ang kasamahan. And while talking about this, may nakapagsabi sa akin, nagpunta ka sa wake ni Ate Guy. Oo. Ito, iibahin ko lamang po para... But this was, I wanted a one-on-one lang with Ate Guy. Correct. You Kasi- wanted a private thing. Yeah, so I came early, mga 10 a.m. Nobody was there. So nasolo ko si Ate Guy kasi meron kaming pass ni Ate Guy eh. Well, hindi relasyon. Kasi pag sinabing pass, Hindi, klaro may pass mo. kami nung anak. Alam ko, naging girlfriend mo si Lot, no? Ayun. First love ko sila. First love mo si... Ang tawag ko pa dyan, Balot. Oh, Balot, si Lot, yeah. si Balot, oo. Kaya nung pumunta ako, sabi ko nga, once in my life, naging parang mother-in-law ko to. Right. Lalo na nagsisimula ako. Kasi pinapatawag niya ako noon, pagkwentuhan sa bahay. Wala nun si Balot, parang gusto Right. lang niya ako makilala. Oo. Sino ba ako, ganyan. Pero yun na, fast forward. So sabi ng gwardiya, andyan po si Ian sa baba. Hindi na, nahiya ako. Okay na to. Hindi, puntahan niyo po. Nung pangatlong yaya na ng guard, sabi ko, sige, ibaba ako. Hindi ko alam kasi ang tagal na nito eh. Ako naman, yung respeto lang na meron pinagsamahan nun. Naging part ako kahit papano ng buhay niyo. Pagdating doon, Kuya, sorry nung bata ako, inaaway kita kasi nagsiselos ako, inaaga mo yung ate ko. Mga ganon. Oo, hindi wala yun. Ako, nahihiya ako. Siyempre, nakikiramay lang naman ako kay La Honor, di ba? Oh, right. Ito na, sabi niya, tawagan ko si ate. From the guard, di ba? Hindi na. Okay na, Ian, okay na. Hindi. Sige na, please, para sa akin, kausapin mo si ate. Sige. Okay. Ito na, video call. Ate, may dito, bisita tayo. Sino? Pag gano'n na ng video call, sabi ni Balat, oh my God. Okay, and then? Tapos hindi ko na alam na sabi ko eh. Tapos ang sabi lang niya sa akin, naluha nga ako nun eh. Kasi sabi niya, alam ko naman darating ka. Oh. So di ba, parang kahit papano, kumbaga, kahit papano na value na rin yung relasyon namin ng kahit matagal na.